Uminit ang ulo ni Kaagapay Kabong Concha, ang kaagapay ng mga overseas Filipino workers, sa inastan ng ilan nating mga kababayan OFWs na mga pasaway na para umanong binaboy ang OFW lounge dahil basta na lamang umalis ang ilang OFWs na hindi man lang daw niligpit ang mga kalat na pinagkainan. Tulad na lamang nitong isang Pinay OFW na parang ginawang sala o bahay nila ang OFW lounge. Naaktuhan kasing nakapatong ang mga paa nito sa ibabaw ng lamesa habang nagpapahinga sa OFW lounge. Na ayon kay Kaagapay Kabong Concha, kabastos-bastos umano ang ginawa nitong isang OFW dahil ginawa umanong pahingahan ng paa ang hapagkainan ng mga OFWs na pumapasok sa loob ng OFW lounge para kumain. Nakita ko kanina, hindi po nakakatuwa. Kahit sino po magagalit, kabastusan na po yan eh. Libre na nga daw sana ang pagkain, inumin at iba pa, pero ito umano ang iginanti ng ibang OFWs. Walang respeto sa magandang ginawa ng OWA na pinangunahan umano ni OWA Administrator Arnel Ignacio para sa lahat ng mga OFWs na paalis at dumating na may connecting flight. Kaya't nagbabala si Kaagapay Kabong Concha sa lahat ng OFWs na kapag natsimpuhan daw ang isang OFW na nakapatong ang paa sa lamesa sa loob ng OFW lounge, kukunan daw po kayo ng litrato at ipost sa social media. Ipopost ko yung mga pagmumukha niyo sa page ko, tinan ko lang. Wala po akong pakialam kung magalit kayo sa akin. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Kahit sino makakita maalibadbaran, ay kita na yung mga paa nakataas sa lamesa. Ang lamesa po ay kainan, hindi po tungtungan ng paa. Na yung iba, pati yung mga bag nila doon nakaupo doon nila, ilalagay nila sa upuan. Kaya yung iba, sige sir, okay lang sir. Wala naman tao ngayon. Eto mga kababayan, nasampulan tuloy si Sir. Kuhang-kuha talaga sa kamera yung bag. Pinaupo sa upuan pero okay lang naman daw kasi wala naman daw mga tao. Kaya maging awareness ito sa inyo mga kababayan. Kapag papasok tayo sa OFW lounge, alam natin kung ano ang mga dapat nating gawin. Dahil hindi lang naman po tayo ang gustong pumasok dito para kumain at magpahinga. Marami pong OFWs. Tulad na lamang nitong ilang mga nagsumbong na mga OFWs na hindi umano sila makapasok para kumain dahil sa puno na at wala nang maupuan. Dahil daw yung ibang mga OFWs, kahit daw tapos na kumain, ayaw daw lumabas. Natutulog pa daw. Hindi daw nag-giveaway sa ibang OFWs. Para na daw inangkin nila yung OFW lounge. Gaya na lang itong mga nagkomento na gusto daw sana kumain sa OFW lounge pero nakita daw nila na maraming tao, walang maupuan. Yung iba pa nga daw parang mga donya, nakataas ang mga paa at hinahayaan lang daw yung mga basura sa lamesa. Sinasabi sa akin ng mga kasamaan ko sa OWA na itong mga upuan na ito, pinataas yung mga paa nila. Marami po yan sila, hindi lang po isa. Hindi naman po tama yun. Okay? Hindi naman tama yun. Mali naman yun. Kaya huwag niyong dalhin sa labas mga kababayan yung nakasanayan niyo sa loob ng bahay. Alam naman natin na may mga taong ugali talaga na itaas ang mga paa sa lamesa. Pero huwag niyo itong gawin sa public, lalo na dito sa OFW lounge. Dahil ang hapagkainan ay dapat nirerespeto at ginagamit ito ng hindi isa lang, kundi maraming mga OFWs ang gumagamit ng hapagkainan na ito. Hindi porkit nauna ka at libre ang pagkain, libre na din ipatong ang mga paa. Okay, ang lamesa po na ito, tuntungan ng pagkain, hindi po tuntungan ng sapatos, ng paa. Wag naman po ganoon. Hindi po nakakatuwa yung gawain ng ibang OFW. Hindi po ako natutuwa.